Sagot ni Attorney kay Mang Ernesto na ang mga kaso ni Moises hindi siya eligible to bail. Mahaba-haba ang kanilang laban upang patunayan sa korte na isa siyang inosente. Nagtanong si Aling Nadia kung ano ang kanilang maitutulong. Ang sagot ni Attorney na basta maging handa lamang silang lahat sa kanilang haharapin. Habang si Maki naniniwala siya na sinitap lamang si Moises na siyang sumaksak sa presidente dahil maraming kalaban ang presidente at ang pamilyang sagrado at malas lamang ni Moises kasi siya ang pinagdiskitaan. Sinabihan ni Maki si Kelvin na magpatuloy pa rin sila sa pag-espiya ni Justin at baka may makalap sila ng impormasyon na tungkol kay Moises. Kinausap ni Danica ang kanyang amang kumatos at nakiusap siya nito na gumising na siya at huwag siyang iwan nito na mag-isa. Higit sa lahat siya lamang ang makapagsabi ng totoo kung sino sa kanilang dalawa na kanyang lolo Jaime at si Moises ang nagsisinungaling. Pero hindi siya naniniwala na kayang saktan ni Moises ang kanyang ama. Samantala, sobrang naiinis si Jaime sa ibinalita sa kanya ni Dr. Harvey na lumalaban talaga si Lazar upang mabuhay siya at kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi na gumising ang kanyang kapatid. Pinagsabihan naman siya ni Divine na tumigil na siya sa kanyang masamang gagawin kay Lazar. Ngunit hindi pa rin tumigil si Jaime dahil kapag gumising si Lazar, ito na ang kanyang katapusan. Sinabihan ni Moises si General Arevalo na hindi siya magsasalita na kahit ano hanggat hindi niya kasama kanyang abogado. Humahanga naman si General Arevalo sa katapangan at katigasan ng ulo ni Moises. Kaya pinapaalala niya sa binata na haharap siya sa media bukas at sasabihin niya ang totoo. Ang sabi ni Moises na hindi na niya ito kailangan ipaalala sa kanya dahil alam na niya ang kanyang gagawin. Pinagsabihan din ni Jigo ang kanyang anak na si Melanie na yan ang kanilang mapapala kapag kinalaban nilang mga sagrado. Kaya kailangan na nilang mag-ibang bansa upang lumayo na dito. Ngunit hindi kayang iwan ni Melanie ang kanyang ina. Ang sabi ni Jigo na kapag hindi niya iniwan ang kanyang ina, baka mamaya matulad siya sa kamalasan ni Moises. Paano kung mangyari sa kanya ang nangyari kay Roland? Tumawag ulit si Jigo kay Mercedes upang humingi ng 10 milyon dahil mag-a-abroad sila ng kanyang anak. Nagtanong si Mercedes kung paano siya makakasiguro na huli na ang kanyang paghingi ng pera sa kanya. Ang sagot ni Jigo ay sa ngalan ng kanyang anak. Kaya kinabukasan nagpunta na si Mercedes sa lugar ng kanilang pagkikita ni Jigo upang ibigay nito sa kanya ang pera. Sa pagdating ni Mercedes, nagtanong siya kay Jigo kung anong lugar ito at bakit dito niya gustong makipagkita. Sinabi na nga ni Jigo kay Mercedes na sa lugar na ito, dito niya inilibing si Christine. Nagalit ng gusto si Mercedes sa pangiinis ni Jigo sa kanya. Kaya itinapon niya sa harapan ni Jigo ang bag na naglalaman ng 10 milyon at tinutukan pa niya ito ng baril. Ngunit hindi natatakot si Jigo sa banta ni Mercedes sa kanya at binalaan pa niya ito na kapag may mangyari sa kanya, ilalabas niya mismo ang kanyang sekreto. Gayunpaman, humarap na si Moises sa media upang sabihin niya ang totoo. Ngunit ang mga sasabi ni Moises sa mga media ay hindi totoo ang lahat. Inamin niya na siya isang drug poser, inamin niya na tinangkaan niya ang buhay ni Justin, inamin niya na isa siya sa pumatay kay Roland. At higit sa lahat, inamin niya na siyang sumaksak sa presidente. Kaya ngayon patong-patong na ang kanyang kaso. Nagulat naman ang pamilya ni Moises, ang kanyang mga kaibigan at pati na si Aling Nadia sa mga statement ni Moises dahil alam nila mismo na hindi ito totoo. Sobrang nasaktan ng pamilya ni Moises sa kanyang sinapit at alam nila na may nagutos ito upang gawin niya ang pagsisinungaling. Habang mga kalaban ay nagsisiyan sila ng gusto sa kanilang pagkapanalo. Kailan malalaman ni Rafael ang totoo na anak niya si Moises? Yan ang ating aabangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.